What's up mga kahugot? For today's video ay gagawa tayo ng sarili nating version ng beef pares na hindi po yan kay Diwata dahil hindi pa po tayo makapunta kay Diwata. Kay Rosmar pa lang po tayo nakakapunta. So yun, simulan na natin. Magpakulo lang sa isang kaldero ng ating nabiling baka. Hindi ko alam kung ilang kilo yan pero basta may mga buto-butot laman na din dyan. And at pag kumukulo na ay hahanguin mo naman at tatanggalin mo yung pinagkuluan at kukunin mo lang yung ating mga buto-buto at mga laman at taba. Susunod naman natin ay ipe-pressure cooker natin siya para maging sobrang lambot ng ating baka. At yan ang ating mga ingredients. Pinagsama-sama ko na ang sibuyas, ang luya, ang bawang, dahon ng laurel. Yan, sama-sama nyo lang yan at meron din tayo dyan star anise na nilagay para sa pampalasa. At yan, isasala lang natin siya at hayaan lang natin siya na kumulo. So nilagyan ko rin din siya ng patis. Yan, depende na lang po sa inyo kung gaano kadami, kung gaano kaalat ang gusto nyo. At yan, nilagyan na din natin dyan ng paminta. So ayan na nga, after 1 hour na umingay na yung ating pressure cooker ay papatay na natin ang apoy at ihahango naman natin ngayon itong mga pinalambot natin na buto-buto, laman at taba. Yan, sobrang lambot po niyan. Sa isang oras po ay magiging sobrang lambot na ng inyong baka. At pag ginamitan po natin ng pressure cooker ay mas mapapadali po ang ating pagpapalambot kesa naman po gagamitin po natin ng mano-mano pagpapalambot ay abutin po tayo ng 2 to 3 hours. So yan na yung ating mga baka na laban, taba. Ang gagawin naman po natin dyan ay paghihimay-himayin natin ang taba at laman. So hihiwalay-hiwalayin po natin para talagang maging pares. At yan na po, napaghiwalay-hiwalayin na natin. So yung buto, wag yung syempre tatapos. Syempre hindi nyo magpapalasa sa ating pares. So sa isang kawali, magpainit po, maglagay ng mantika. Paglagay po ng ating mantika, maglagay na po ng ating bawang, halu-haluin. Lagay na rin po ng ating sibuyas. At after po ng ating sibuyas, ilalagay po natin yung taba ng ating baka. Yan, haluin lang po natin yan. Talagyan po natin ng 2 pirasong Knorr cubes. Lalagyan lang po natin ng seasoning dyan, ng toyo, liquid seasoning, ng paminta. Kayo na po bahala kung gaano kadami. At lalagyan natin ng oyster sauce. At after po natin malagyan ng oyster sauce, lalagyan po natin ng 3 kutsara na asukal. So depende na rin po sa inyo kung gaano po kadami ang gusto nyo. So haluin lang natin at hayaan natin namang kumulo. At yan, kapag kumukulo na, kasing kulo ng dugo sa iyo ng asawa mo. Hugot! So pag kumukulo na, ilalagay na po natin dyan yung mga pinaghimay natin na laman at ang ating mga buto. Ilalagay na po natin dyan sa ating pinakuluan po na pinalasahan ng kung ano-ano mga pampalasa. At saka po, dati nahayaan po natin kumulo ulit. Lalagyan natin dyan ng 2 siling panigang. At ilagyan ko rin po dyan ng cornstarch para po lumapot po ang ating sabaw. At yan, nahayaan lang po natin siya na kumulo. Nang kumulo, halu-haluin din natin para po mas mahalo pa yung pinakang ilalim. At ang last ay nilagyan natin ng spring onion para sa mga utang na nabaon. Corny. Hugot! Ayan, pagka kumukulo na po, halu-haluin lamang at okay na, goods na ang ating sariling version ng beef pares na hindi po yan kay Diwata dahil masyado na sikat si Diwata. So yan na po ang ating finished product na pares. Yan, meron lang topping side dyan na spring onion pa din at amoy ko na ang sarap ng tagumpay. So tikiman na! Legit check. Uy, bone marrow. Check. Lambot. Hap. Hap. Sarap. Legit. Bone marrow check. Oh, sarap.